Halina't muli po nating pakinggan at panoorin ang mga video ng Mensahero ng Silangan. Dahil sa mga video pong ito, dito po natin masumpungan ang mga kasagutan sa atin pong mga matagal ng katanungan. Tara po, panoorin po natin. Masayang balita, mga Ophirians, yada, ito na ang pangalawang kautusan na nakapaloob sa covenant ng ating Aba Yahweh sa mga bagong subscribers. Huwag niyo pong laktawan ang mga foundation videos. Siguraduhin niyo lang din na napanood ang 3 videos na sinundan nitong kasalukuyan. Sa pagpapatuloy ng commandment series, basahin natin ang Psalms chapter 16 verse 4. Those who run after other Elohim will suffer more and more. I will not pour out libations of blood to such Elohims or take up their names on my lips. Ang sangkatauhan na nagpapakaalipin sa ibang Elohim o mga Diyos-Diyusan ay lalong pahihirapan. Layon ng video na ito na pukawin ang mga Ophirians at tumalikod sa paniniwalang ipinasok sa atin ng mga dayuhan. Yan ang ugat ng ating kahirapan. Sinabi ni Paul sa mga Hintil, before you Gentiles knew Elohim, you were slaves to so-called Elohims or gods that do not even exist. Galatians chapter 4 verse 8. Kayo'y mga alipin ng Diyos-Diyosan noong hindi nyo pa nakikilala ang tunay na Elohim. They have mouths but cannot speak and eyes but cannot see. Psalm 135 verse 16. May bibig pero hindi makapagsalita. May mata pero hindi makakita. Rebulto. Sa pagpapatuloy ng commandment series, tatalakayin natin ngayon ang second commandment. Matatagpuan sa Exodus chapter 20 verse 4 hanggang 6. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang imahe na inanyuang gaya ng anumang nasa kalangitan, nasa lupa o katubigan. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, Yahweh thy Elohim, am a jealous Elohim, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the 3rd and 4th generation of them that hate me. Huwag mong iyuyukod ang sarili mo o maninilbihan sa kanila, dahil ako si Yahweh ay mapanibughong Elohim. Uusigin ko ang kasamaan ng ama sa kanilang mga anak hanggang sa pangatlo at pang-apat na saling lahi, silang mga nasusuklam sa akin. Verse 6. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. At kaaawaan ko ang libu-libong nagmamahal sa akin at sumusunod sa aking mga kautusan. Kung papansinin nyo, ang kautosang ito ay may kaakibat na sumpa para sa mga susuway at pagpapala para sa mga sumusunod. Sa mga susuway, hindi lang kayo ang magdurusa, kundi pati ang mga anak nyo, ang anak ng anak nyo, at ang magiging anak at apo nito, hanggang ika-4 na henerasyon. Samantalang, kaaawaan niya naman at pagpapalain ang mga sumusunod sa utos. Kung bubusisiin natin,
Maraming actions dito ang involved. Isa-isahin natin. Huwag kang gagawa para sa iyo ng inanyo ang bagay na kagaya ng nasa langit, lupa at katubigan. Critical po ang salitang para sa iyo dahil yan ang nagpapakita ng purpose mo. Bakit ka gumagawa para sa iyo? In short, ano ang personal attachment sa iyo ng bagay na ginagawa mo? Kaya namin ito nililinaw dahil may mga excuses kaming na-encounter noon na hindi daw ipinagbabawal ang mga rebulto dahil mismong ang Ark of Covenant ay pinalagyan daw ng rebulto ng cherubim. Matanong namin kayo, pansariling kagustuhan ba ng mga Israelites ang paglalagay ng nakaukit na cherubim sa Ark? Hindi po. Hindi po pansariling kagustuhan yun, kundi iniutos ng Ama sa kanila. Meaning, hindi po yun pwedeng gamitin na palusot. Unawain natin ang pinakakahulugan ng phrase na, "Thou shalt not make unto thee," or "You should not make for yourself." Sa Tagalog, ang salin niyan ay, huwag kang gagawa para sa iyo. Ngayon, para sa iyo, ano ang personal meaning ng image na ginagawa mo? Ano ang personal attachment or connection para sa iyo ng imahe? Yun po ang punto. Kung para sa iyo, ang imahe ay banal at ang paggawa ng imahe ay sarili mong kagustuhan o kapretsyo, meaning hindi iniuutos sa iyo ng Ama, malinaw na yan ay isang paglabag sa kautusan. So kung babalikan natin ang cherubim na ipinaukit sa lagayan ng covenant, malinaw na hindi yun paglabag sa kautusan dahil hindi ang Israel ang may gustong gawin yun para sa sarili nila, kundi iniutos sa kanila. Pangalawa, hindi sinasamba ng mga Israelites ang cherubim na iniukit. Klarado po tayo dyan. Ophirian, paano kung hindi naman graven image? Kunwari, ito ay portrait lamang o litrato. Yan ba ay isang paglabag sa kautusan? Una, para sa iyo, ang portrait ba ay banal? If yes, bawal yan. Bakit? Kasi unang-una, ang paggawa ng portrait ay hindi iniutos sa iyo. Pangalawa, ang portrait ay naging banal para sa iyo that qualifies for idolatry. Kahit ang simpleng larawan ay pwedeng maging violation kung para sa iyo ang larawan na yan ay banal per se. Ngunit kung ang larawan ay ginagamit bilang visual aid lamang gaya ng sa mga bata, at ipinauunawa mo na yan ay para lamang maunawaan ang kwento, hindi yan maituturing na paglabag. Bakit? Hindi mo naman kasi itinuring na banal ang larawan mismo. Sa makatuwid, ibang usapan kung ang larawan ay hinahalikan mo, iniilawan mo, at itinuturing mo ng banal. Naging idol na ang larawan kahit ito ay hindi maituturing technically na graven image. Ngayon, paano naman yung may maliliit na larawan ng kung ano-anong rebulto na ayaw nilang mawalay sa kanilang mga bag or wallet dahil feeling nila it offers some protection? Bawal ba yan? Yes. Technically kasi, ang larawan na inilagay mo sa bag ay pinaniniwalaan mong pinanggagalingan ng proteksyon. May paglilinaw na ibinigay sa Ezekiel, "And I said to them, each of you get rid of the vile images you have set your eyes on, and do not defile yourself with the idols of Egypt. I am Yahweh your Elohim." Ezekiel chapter 20 verse 7. Ang sinasabi, itapon nyo ang mga images, mga imahe na tinitingnan ng inyong mga mata. Huwag nyong hayaan na madungisan ang inyong sarili o ang inyong mga kaisipan. Ako si Yahweh ang inyong Elohim. Ngayon, ano naman ang masasabi natin sa mga graven image gaya ng kalabaw sa Rizal Park? Diba sabi, huwag gagawa ng anumang graven image ng mga bagay na kagaya ng nasa langit, lupa at katubigan?
Ano yung kalabaw sa Rizal Park? Una, huwag nating kalimutan ang sabi na, do not make an image for yourself. Huwag kang gagawa ng image para sa iyo. Ngayon, para sa iyo, ano ba ang image ng kalabaw sa Rizal Park? Nothing but a decoration. Hindi mo sinisilbihan, hindi mo dinadasalan, hindi mo rin itinuturing na banal. Meaning, hindi yan paglabag sa kautusan. Ngayon, ang rebulto ni Rizal, ito ba ay paglabag? Apply ulit natin ang principle. Huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang bagay. Ngayon, para sa iyo, ano ba ang rebulto ni Rizal? Ito ba ay itinuturing mong banal? Hindi. Meaning, yan ay hindi paglabag. Ang rebulto ni Mary sa EDSA, ginawa ba para ituring na banal? Yes. Niluluhuran? Yes. Violation? Yes. Yan ay isang paglabag sa kautusan. Hindi na po natin iisa-isahin pa dahil aabutin tayo ng magdamag. Same principle lang po. Lahat ng rebulto at mga larawan na itinuturing na banal at iniuugnay sa pagsamba, lahat yan ay idolatry na minana natin sa doktrinang Greek at Roman. Yan ang legacy nila sa mga Pilipino. Ultimong pangalan ng may likha at ng Misaya ay tinabunan nila ng mga pangalang hango sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, pag-usapan natin ang covert or occult idolatry. Ito yung mga hindi gaanong halata dahil pailalim ang idol worship. Kung sa akala nyo, ang idolatry ay ang mga rebulto lamang na nakikita nyo sa malaking simbahan, nagkakamali kayo. Maraming doctrine na nakasentro sa idolatry, ngunit hindi nyo napapansin. Ito ang tinatawag naming covert or occult idolatry na matatagpuan sa iba't ibang churches at assemblies. Unahin ko itong isang grupo sa Pilipinas na ang tawag sa ama ay Yahweh at ang anak ay Yahshua, Sabbath keeper din, may Passover din sila, etc. etc. Alam ninyong kayo ang tinutumbo ko. Gusto ko lang ipaalam sa inyo ang totoong kayo at saan kayo affiliated. It only takes a little leavening to contaminate the whole dough. Buklatin nyo ang inyong hymn book. Unang kanta nyo, Veneration of the Sun, Adore the Sun, Sun Worship, Idolatry. Ito ang nilalaman ng kanta nyo. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright. More glorious and bright daw ang sun. Well, hindi nakakapagtaka dahil ang nagtayo sa inyo ay isang Japhetite. Hindi kayo naihugpong sa tunay na Israel ni Jacob bilang grafted olive tree, kung kaya nagtayo na lang kayo ng sarili nyong Jacob's Israel sa Amerika at itinuturing nyo siya bilang isa sa two witnesses ng Revelation. Bravo! Ito ang masasabi ko sa inyo. Suyurin nyo ang doktrina nyo, pati yang pangalan sinasamba nyo, you will end up in ancient Babylon. Matthew chapter 16. Binalaan ng Misaya ang mga disciples sa verse 6. Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Mag-iingat kayo sa libadura ng Pharisees at Sadducees. At naunawaan nila na hindi sila binabalaan tungkol sa libadura ng tinapay, kundi sa mga doktrina ng mga Pharisees at Sadducees. Isa pang admonition, para naman ito sa isang grupo na itinayo ni Jezebel, isang matalinong babae na maraming visions. Doon galing ang pinaka-foundation ng doctrines nitong sekta. Ayaw daw nila ng idolatry, mga rebulto at graven images. Pero sinasamba nila at inaawitan ang krus.
Ang ganda po ng tono ng kanilang kanta. Talaga po namang makabagbag damdamin. Pero isang panlilin lang. Para kang inihehele papunta sa impyerno. Pakinggan nyo ang nilalaman ng kanilang kanta. Ang title po nito ay Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. And I'll cherish the old rugged cross. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross, I will ever be true. Tagalogin natin. Sa isang malayong burol nakatayo ang lumang cross, ang simbolo ng paghihirap at kahihiyan. At mahal ko ang cross kung saan ang pinakadakila ay pinatay para sa kasalanan ng sanlibutan. At aking mamahalin ang lumang cross. Ako ay kakapit sa lumang cross. At ipapalit ko ng korona pagdating ng panahon. Sa cross ako ay magiging matapat. Narinig nyo? Ngayon, sabihin nyo hindi kayo sumasamba sa cross. Huwag tayong magplastikan. Isa pang patunay na sumasamba kayo sa cross, itong grupo na ito, ay makikita sa worship song nila, Onward Christian Soldiers. Medyo i-recap ko lang po ha, ito ang laman. Onward Christian soldiers marching us to war with the cross of Jesus going on before. Matanong ko kayo, sino ba ang dinigma ng mga Christians na ito sa awitin nila? Sino ang pinersecute nila? Ang lahi ni Jacob na hindi na alam kung saan tatakbo. Yun ang pinersecute nitong mga Christians na kumakanta nitong Onward Christian Soldiers marching us to war. Sinimulan ng Babylonians, panahon ni na Prophet Daniel, sinundan ng mga Greeks at tinuluyang ibagsak ng Romans noong 70 AD siege of Jerusalem. Ang lupain ni Jacob napunta sa dayuhan na nagkukunwaring mga Hudyo daw. Paanong maging lahi sila ni Jacob? Mga Japhetite sila. Saan napadpad ang lahi ni Jacob? Sa Africa, kumanlong sa lahi ni Ham. Then, nangyari ang Deuteronomy 28. Hinakot sila noong transatlantic slave trade at muling ginawang alipin ng mga kano, the modern day Egypt and Sodom. Ganon din ang nangyari sa mga Pilipino. Milyon din ang pinatay ng cross na ito. Patunay, punta kayo sa Luneta, tingalain nyo ang estatwa ni Rizal. Sa hindi nakakaalam, ang lahi ni Jacob at ang mga Pilipino ay parehong mga Hebreo. Sina Jacob ay galing kay Peleg. Ang mga Pilipino ay galing kay Joktan. Si Peleg at Joktan ay anak ni Eber, ang ama ng lahat ng Hebreo sa buong mundo. Isang Shemite dahil si Eber ay nagmula kay Shem na anak ni Noah. Ang dumikdik sa lahi ng mga Hebrews ay ang mga Christian. Ang simbolo, cross. Kaya sige lang, kantahan nyo at sambahin nyo ang cross. Magaling, bravo. Blasphemous, idolatrous religion. Sabagay, hindi rin dapat pagtakhan. Isang Jezebel ang leader na nagtayo nitong sekta. Again, panawagan ko sa inyo, get out from her, my people. Lumabas kayo sa sekta na itinayo ng anak nitong babaeng patutot ng Babylon. Malapit na pong bumalik ang anak sa nanay niyang harlot. Check out kung ano ang nangyayari sa top brass ng organization ninyo. Ngayon, sa pagpapatuloy, ang cross ay matagal ng simbolo ng life after death sa mga Egyptians. Ang tawag nila dyan ay Ankh. Kung anong veneration ang ginagawa ng mga Egyptians sa cross noon, ay ganun din ang ginagawa ninyo ngayon. Huwag niyong sabihin sa amin na kaya banal yan dahil dyan namatay ang Misaya.
kung ang Misaya pala ay pinatay sa silya elektrika, banal din sa inyo ang silya elektrika, kakantahan nyo rin, idolaters. Ngayon, nagmimilagro daw ang krus. Nakakapagpalayas ng mga demonyo, lalo na sa mga movie exorcism. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi gumamit ng cross ang Misaya noong nagpalaya siya ng demonyo. Pangalawa, kahit ang demonyo ay pwedeng magsagawa ng milagro, magpagaling ng may sakit, at kung ano-ano pang kababalaghan upang linlangin ang mga nananampalataya. Tandaan nyo yan. Dumako naman tayo dito sa turo ng isang malaking simbahan, ang Santa Cruzan, na naging bahagi ng kulturang Pilipino. Pati mga bata ay naiingganyo dahil sa mga pakulo ng tradisyon na ito. Ang pagpapaniwala sa mga milagro na nakakabit sa mga rebulto at krus ay isang uri din ng idolatry. Taon-taon, dinudumog ng mga tao ang events na gaya ng Black Nazarene. Hindi alintana ng karamihan ang risk of stampede, makalapit lang sa rebulto habang lumalayo sila sa covenant ng Ama. Ito ang message para sa mga natitirang sumasamba sa tunay na Ama o tunay na Elohim. Isaiah chapter 45 verse 20. Assemble yourselves and come draw near together, you survivors of the nations. They have no knowledge who carry about their wooden idols and keep on praying to an Elohim, to a false God that cannot save. Tagalogin natin. Mangag-ipon at lumapit kayong mga survivor mula sa mga bansa na pumapasan at sumasamba sa mga Diyos-Diyusan na hindi naman makakapagligtas. Tayo po itong mga Ophirians na hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Tayo ang survivors. Hindi po kasama ang mga nagpoprosesyon at nagsasanta Cruzan, nagpapasan ng mga rebulto dito ha. Bilang konklusyon, sinabi ng Ama na siya ay mapanibughuin, uusigin niya hanggang sa ika-4 na henerasyon ang sino mang gumagawa ng idolatry bilang isang bansa na binubuo ng mga idolatrous people. Ang parusang kahirapan ay mula sa kasalukuyang henerasyon hanggang sa mga isisilang na pang-4 na henerasyon. Sana maunawaan ng lahat ng mga Pilipino ang mensahe ng video na ito para dumating din ang panahon na maihugpong tayo sa Israel ni Jacob at magkamit din ng biyaya na ipinangako sa Israel. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang third commandment. Thou shalt not take the name of Yahweh thy Elohim in vain, for Yahweh will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Consciousness. Para sa mga new subscribers, welcome to the Heritage. Be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video ito. At kung kayo po ay may natutunan, paki-like and share na rin po. At nasa baba po ang ating link para po sa inyong mga komento. Salamat po.